tagapagsalita ng House of Representatives, si Attorney Princess Abante. Isang umaabanting umaga, Attorney Princess. Good morning, ma'am. Umabanting umaga po sa inyong lahat. Ayan. Nasaan siya? Hindi ba naka-zoom? Telepono. Telepono lang. Oo. Phone touch lang po. Di bale. O, sige po. So, ma'am, ano ang kasagutan ninyo doon sa tanong ni Robert? Ano ba ang mangyayari? Sakali nga pong one of these days, talagang one of these days, ay bigla na lang magdesisyon ang Korte Suprema doon sa motion for reconsideration na inihain po ng Kamara. Aabangan po natin po kung ano po magiging desisyon. No? At nabanggit naman po, I think, ng naging previews ng mga naging interviews ng ibang members ng House na irerespeto ang desisyon ng Supreme Court. But siguro po sa pagkaklaro, hindi dahil nag-motion for reconsideration kami o kinwestiyon namin yung desisyon ay hindi nire-respeto ang desisyon. Ito lang po ay dahil kaya kami nagkakaroon ng mga motion for reconsideration ay dahil ito po yung mga available legal remedies na kasama sa proseso ng... Sabi ng mga DDS, ano ba yan? Ba't nag-EMR po kayo? Tanga, natural yon. Bakit daw nagmo-motion for reconsideration? Nasa konstitusyon yun. Engot! Diba? Normal yon. Katituloy ng kilikili ko, pesting yawa. Diba? Normal lang yon. Subukan yung magkakaso, huwag kayong mag-motion, guilty kayo, tapos wala kayong MR. Malamang maiyi kayo sa tae nyo. What the fuck? Diba? Oh. Mga desisyon galing sa korte at patuloy naman pong titignan ng House of Representatives kung ano pa po ang magiging mga legal remedies na available. Importante po kasi ay yung pagsisiguro na hindi po malalagay sa alanganin yung integridad ng institusyon pagdating sa eksklusibong kapangyarihan na binigay sa kanya ng saligang batas tungkol sa pag-initiate ng impeachment proceedings. Yun naman po lagi yung binabanggit ng Speaker dun sa pagpapatuloy po ng paghain ng motion for reconsideration. So, aabangan po natin yung magiging desisyon kung ano man po ito. Siyempre, patuloy naman po na laging ginagalang ng House of Representatives ang kapwa nitong government institution, lalo ng Supreme Court na isang co-equal body. Pero titignan din po maigi kung ano pa po ba yung pwedeng maging mga legal remedies kung sakasakaling may desisyon na hindi aakma dun sa posisyon ng House. Opo. Tanong ko nga kanina, ilang beses ba pwedeng mag-MR? Well, sa rules of court, sa pagkakaalala ko po, usually limited lang naman to 1 MR pag may desisyon. Pero sa Supreme Court po, hindi po nalilimit na dun sa legal cities na nabanggit din po dati na kaso. Naka-3 MR po yan eh. Na marami pong mga pagkakataon na may nag-raise ng mga motion for reconsideration. Ayan, oo. Hanggang 3 MR pala yan eh. Sa Supreme Court, 3 MR. Oo, madami pala. MR tayo ng MR. Diba? MR tayo ng MR. Lagay natin, motion for reconsideration, Supreme Court. Bakit hindi na po kayo pwede ma-impeach? Wala kang puso, hayop ka! Diba? Motion tayo. Ba't di kayo pwede ma-impeach? God yan. At may pagkakataon naman din po, pag nakita ng Supreme Court na, pag nakita ng Supreme Court na merong importanteng issue na kailangan talakayin, ay may pagkakataon po na ina-acknowledge ng Supreme Court ang mga motions or na i-file sa Supreme Court at napagdidesisyonan pa rin naman po. So titingnan po natin yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Yun din kasi partner yung point of view ni Senator Panfilo Lacson. Sabi niya, dahil unanimous yung kanilang decision, nag-MR ang Kamara. Sabi niya, usually, base sa pakikipagkwentuhan niya din, konsultasyon sa mga former justices din ng Korte Suprema, kapag daw wala na talagang merito yung MR, mabilis lang daw yun. Isang page, isang sentence na sinasabi, denied because of lack of merit, halimbawa. Pero dito kasi, ibang nangyari, pinasasagot pa ang Vice President ulit dun sa MR nila. So, mukhang ang nakikita nila ay may bigat, may timbang, or pinakikinggan ng Korte Suprema yung sinasabi sa MR ng Kamara. Parang kailangan nilang mapaliwanagan pa ng husto. Yun. So, hopeful ba tayo, Attorney Princess, na po pwede talaga na mabaligtad pa yung desisyon ng Korte Suprema? Because sabi nga, ang komento ng mga nagbabasa doon sa MR nila, napaka-powerful ng MR ng Kamara. Totoo. Very hopeful po ang House of Representatives na pwede pong ma-reverse ng Supreme Court ang kanilang desisyon. Unang-una dahil dun sa factual premise na
pinagbasihan nung unang desisyon. ABS-CBN na rin po ang nag-clarify na yung pinagbasihan na report na sinasabing hindi dumaan sa plenary yung pag-transmit sa Senado nung articles of impeachment ay clarify na po ng ABS-CBN na hindi yun ang kanilang naging report. So, tama. kung doon mismo doon sa factual basis ng desisyon ay may pagkakaiba, lalong-lalo na iba po ito doon sa actual official record ng House of Representatives, ay talagang pwedeng mabago po talaga yung desisyon ng Supreme Court at dapat maibago. Pati rin po yung yung usapin doon sa pagdagdag ng mga additional requirements to avail for the respondent to avail due process dun sa pangalawang mode ng pag-initiate ng impeachment, ay maganda rin po yung naging legal argument ng Counsel ng House of Representatives, yung Office of the Solicitor General. So nakikita po natin na malaki pong posibilidad na may maging pagbabago po ng desisyon. Yun naman po ang inaasahan ng House. Okay. O di lahat po tayo mag-aabang. Correct. Matinding abangan na to, attorney. So lahat po tayo mag-aabang at mag-aabang din po tayo na sa bilis ng pagrespeto po ng Senado doon sa unang desisyon, magiging mabilis din po ang pagrespeto nila kung sakaling mabago para po matuloy ang impeachment trial. Oh, kasi hindi natatapos doon, partner sa Supreme Court eh. Oo. Paano kapag bumaligtad nga yung Supreme Court sa decision nila dahil nakita nila na may merito, yung sinasabi ng Kamara, willing ba ang Senado na tanggalin sa archive Yan yung lang. in-archive Meron pang nila, ganung di proseso. ba? Oo. Ay, Kasi naku ang po. sinasabi, kung yung 19 bumoto na i-archive, paano ka makakasiguro na yung 19 na yan papayag na ialis sa archive Ayan at nga. pag-usapan? Ibang usapin pa yon. Okay. Sige, abangan natin. Abangan. Attorney, thank you very much po. Maraming salamat po. Thank Happy you. Monday. Yan po ang sabi ni tawag dito ni Princess Abante na kung ano man po ang mangyari, sana respetuhin natin ang MR, 'di ba? Ang MR ng ating dinala ng House of Representatives. Ngayon dumako tayo dito sa pamilya ni Boy 10K. Eto po, makinig ka dito. Alang Cayetano, nagrereklamo na sa'yo ang kapatid mo. What the fuck? Alang Cayetano, mahihiya naman kayo. Puro ka Diyos, puro ka Diyos. Maka-Diyos pa ba yung ginagawa nyo? What the fuck? Pakinggan natin ang sabi na kapatid ni Aling Cayetano. Dear Ate Mayora, Lani, Kuya, Senador Alan, ganyan na ba kadesperado mga kasama nyo para idikit ang pangalan ng kapatid nyo sa droga dahil lang sa politika? Salbahe! What the fuck? Grabe to! Sinusuka ka na ng kapatid mo, Alan! 10,000! Bago ka mamuna, bago ka mag-remand, bago ka mag-archive, ay sikasuhin mo muna yung kapatid mo, nirereklamo ka na! What the fuck? Diba? Tinutulong-tulungan mo si Bato, tinutulungan mo yung mga kadidisit mong mga tae, hindi mo matulungan tong kapatid mo. Sabi, ganyan na ba kadesperado mga kasama ninyo para idikit ang pangalan ng kapatid nyo sa droga dahil lang sa politika? Diretso natin. Baka dapat po pagsabihan nyo mga tao nyo na gumagawa ng black propaganda, empleyado pa ata at pasweldo ng gobyerno. Kung kunwari di nyo sila kilala, patawagan nyo ako sa mga tao nyo, baka maturo ko sila kung sino ang mga nasa likod ng page na ito. Di lang empleyado, may mga negosyo pa. Ano ba yan, Alan? Sinusuka ka ng kapatid mo. Wala pa 100 days ang bagong administrasyon na bagong halal, ngunit paulit-ulit ang paninira. Imbis na pag-usapan ang mga plano nating magaganda at solusyon sa mga problema tulad ng pagbaha,
kriminalidad, basura, kawalan ng trabaho at problema sa medical assistance at hospitalisasyon. Kaya tayo tumakbo para talikuran na sana ng tagig at lalo na ng mga politiko sa atin ang politika ng trapo. O patay ka na sa kapatid mo. What the fuck? Oh, mag-isip tayo ng solusyon sa mga problema, bagong mga programa, hindi PR at paninira. Ano ba yan, Alan? What the fuck? Ano ba yan, Alan? Nagpi-feeling genius ka, Alan Cayetano. Sinusuka ka naman ng kapatid mo, basura ka daw. What the fuck? Oh, sabi niya sa'yo, may God bless you. At sana ang lahat ng energy ng mga kawani ng gobyerno at pondo sa mga programa at proyekto ay ilagay natin sa pagpapabuti ng buhay ng mga tagigenyo at ng sambayan ng Pilipino. Tama na politika, Alan! Tama na siraan! Trabaho, resulta. May God bless our country and our leaders. Oh, ayan na po. Si Lino Cayetano na nirereklamo po ang kanyang kapatid na mahilig magbida-bida. What the fuck? Nirereklamo po ang kanyang kapatid na mahilig magbida-bida na nagpa-planted pa po ng mga tao para siraan ng mismong kapatid. Dinidikit po si Lino Cayetano. Dinidikit po si Lino Cayetano sa droga. Ano ba yan, kapatid? Oh? Walang ano sa kapatid? Ano ba yan? Nililigtas mo yung iba, pero yung kapatid mo, putik, no? Tinutuklaw mo kapatid mo. Kapatid sa kapatid, laman sa laman, sila ang naglalaban, di ko alam ang dahilan, Cayetano. So hayop ka. Patayin mo si BBM. No joke. Oy, Green Day, late ka na. Cristina Lacueta, may shuttle ha, Tessie. Yan, may shuttle. Remy Nofiel, Rani Sierra. May shuttle ha, papuntang SMNI. Doon muna kayo. What the fuck? Diba? Nyolo Random News, same yan ni BBM. Nag-donate ng kidney o atay sa tatay niya. Di yan pwede mag-drugs. Kaya nga ganun pala sitwasyon nito. Kawawa naman to si Lino, no? Biro mo, senador yung kapatid niya, mayor yung hipag niya. Sinisiraan siya. Ano ba moral lesson neto? Ang moral lesson natin neto, shoutout Winnie Artes, Winnie Artos, at saka Jason Reyes, kanina pa yan. Erlinda, yan. Diba? Ang moral lesson neto, bago ka magtanggol at magbida-bida at pinagtatanggol mo ang ibang lahi mo, ang ibang lahi, ipagtanggol mo muna yung kapatid mo. Pinagtatanggol mo yung mga Duterte, dila ka ng dila sa puwet. Ipagtanggol mo muna yung kapatid mo yan. What the fuck? Honesto. Diba? Yung iba kasi dyan, katulad ni Alan, silaw na silaw sa kapangyarihan. Akala niya habang buhay siya dyan. Naggagaling-galingan. Motion to dismiss, motion to remand, motion to dismiss, motion to archive. Si Hitler, kung 6 years old, papatayin. Tanga! Handa mo, Alan Cayetano, bago ka magbanggit ng sitas ng Biblia, wala ka muna dapat sungay. What the fuck? Hindi bagay sa'yo.
May sungay ka eh. Banggit ka ng banggit ng Bible. Wala kang puso, hayop ka. Kakadiri. Kapatid mo, sinusuka ka. Ayan naman po ang ating live. Maraming salamat. Sabi ni Barbie, Magkita-kita po tayo susunod na live. I love you all. suntukan tayo, sobrang anggas P. Dandan, PMA, mga umabol, Evelyn, pero tumakbo. MC, LM, and JF. Shout out. Baklang ito, Destiny Roque, bading na mapangi, parehas malandi, parehas ugali, hindi sila good, Kita po tayo mamaya or sa susunod na live. Thank you. hindi sila good, sila'y mga bading,